Hello po mga kababayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po pag-usapan natin ang nakakalungkot po na nangyayari sa ating mga kababayan sa Davao Davao del Norte, mga katambay. Nakakalungkot po ilang araw na po silang nilulubog ng baha. Ito po ang balita, pag-usapan po natin pagkatapos po ng balita. Magbigay po tayo ng komento. Ito po mga katambay. Kambyo tayo sa ibang balita, umakyat na sa 16 ang patay sa Davao Region dahil pa rin sa masamang panahon. Eksklusibo namang napasok ng News 5 ang dalawang barangay sa bayan ng Carmen na lampas tao ang baha. Live mula sa Carmen, Davao del Norte, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, kamusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Nikki, 4 na araw nang ang lubog sa baha ang 14 na barangay dito sa bayan ng Carmen. Isa sa mga pangunahing problema ng mga kapatid nating bakwit ay mismong yung evacuation center, pinasok na rin ng tubig. Kaya naman, ang munisipyo ang nagsilbi nilang pansamantalang tirahan. Sakay ng dump truck pumunta ang aming team kasama ang mga rescuers sa Barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Isa ito sa mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng baha dahil sa malalakas na ulan. Lampas taon na ngayon ang baha sa barangay na 4 na araw nang di humuhupa. Nadaanan din namin ang ilang lumilikas, pero imbes na dumiretso sa mga evacuation center, nagtayo na lang sila ng mga tent sa tabing kalsada. Kasama riyan ang pamilya ni Jessa na tanging damit lang ang naisalba dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig nitong Webes. Lahat, wala na dun sa bahay, wala na. Dokumento, ala na. Opo. TV, ref, washing, wala na talaga. Ang hirap talaga. Kasi yung last day, hindi pa nabasa yung mga gamit, ref, kaya pang isalba. Pero ngayon, hindi na. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon ng mga lumikas sa barangay Mabaus. Ang pinagtagpi-tagping lona muna ang nagsisilbi nilang tahanan. Pati mga alagang hayop sa gilid ng kalsada muna isinilong. Ang magsasakang si Alfonso nanlulumo sa palayan niyang nagmistulang ilog na. Yung palay ko, 1 hektarya. Ngayon, pitadis, arbison, wala na akong makuha. Kahit malaki pang utang ko. Ayon sa Carmen Rescue Unit, 28,000 pamilya ang nasagip sa pagbaha. Patuloy raw ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Ang ilang bakwit wala pa rin kawala sa baha, lalo't inabot ng tubig ang evacuation center na ito sa poblasyon. Dumiskarte na lang ang ilang evacuee at sumampa na sa mga upuan. Ang munisipyo naman naging evacuation center na rin. Ayon sa Carmen LGU, nagulantang sila sa biglaang pagbaha na pinakamatindi raw sa kasaysayan ng kanilang bayan. 14 sa 20 barangay nila ang lubog pa rin sa baha. Ang itinuturong dahilan, ang pagkasira ng Esperanza Dike sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa 3 probinsya. Agusan, Davao de Oro, Davao del Norte, at saka 2 malaking ilog galing sa Davao City na yung Carmen is the only exit, Delta. Kaya lahat ng tubig ng nasabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Nanawagan din ng Ayan po mga katambay, nakikiisa po kami ng kalungkutan sa nangyayari po sa ating mga kababayan sa Mindanao, sa Davao del Norte po mga katambay. Lakasan niyo po mga kababayan natin sa Mindanao, lalo sa Davao del Norte. May awa po ang Diyos, makakaraos po tayo. At sana po, ito po, nananawagan po tayo mga katambay sa mga lahat po ng sangay ng ating gobyerno, lalo po yung mga nasa katungkulan po ngayon. Una po, yung mga gobernador, mayor na nasasakupan po, tulungan po natin. At kung meron din po tayong maibibigay na konting tulong sa kanila, magbigay din po tayo mga katambay. Nakakalungkot po. Ito po ang isang ngayon na sinabi ko noong nakaraan, di po ba, na wala pang problema ang bansa natin noong mga nakaraan. Bira sila ng bira ng inuuna po nila, puro politika, di po ba? Lalo sa Kongreso, di po ba?
binabakbakan nila yung kanilang mga pangsariling mga kapakanan. Ito po, ano po kaya ang gagawin ng ating mga mambabatas ngayon? Ang ating presidente, sana po masolusyonan po nila yung malaking problema po sa Mindanao. Hindi po pagbaha lang ang problema ng Mindanao po, lalo po ito pong Davao del Norte. Ito po hindi lang po dahilan sa malakas na bugso na ulan, may malaking problema po kaakibat po ito kaya po nilulubog po itong lugar nila. 14 na barangay ang lubog po, mga katambay. Dahil ilang araw na po, 4 days na po silang lubog. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. Pero yung mga politiko natin, wala pong kaplano-plano po sa atin. Lalo yung mga probinsya na nasabi nga ni Pangulong Duterte, di po ba, napapabayaan ng Mindanao. Ito na po yung naging sagot doon sa sinasabi ni Pangulong Duterte na naiiwan ng Mindanao dahil napakaraming gagawin sa Mindanao na hindi ginagawa. Lalo kasi ang mga taga-Luzon. Ang mga taga-Luzon, saganang-sagana sa proyekto. Di po ba? Di umano. Ang mga Mindanao, halos ang proyekto parang namamalimos sa gobyerno, lalo kung lahat nasa Luzon ang gumagawa ng mga proyekto. Di po ba? Ito po ang malaking problema na binanggit ng mga residente po ng Carmen sa Davao del Norte. Unang-una po, yung kanilang dike. Yung dike po nila ang talagang malaking problema. Mga katambay. Tapos bukod sa may problema na yung dike at sira na, meron pa pong problema sila na kinaharap dahil yung mga kalapit na lugar nila at lalo yung Davao City, yung mga ilog nila, lahat ng mga tubig sa kanila rin po pala nagpupunta. Dito po sa Carmen, Davao del Norte at mga yung 14 na barangay. Biriin niyo po yun. At isa po, yung sinabi pa nung kababayan natin, yung Agusan. Tapos kasama na rin siyempre yung Davao del Norte dahil puro doon po bagsak ng tubig. Kaya mas apektado po yung lugar nila. Kasama po ang yun nga po, yung Agusan, Davao del Norte, tapos yung mga Davao City, at meron pa pang mga ibang syudad o probinsya na talagang doon ang daluyan ng tubig sa kanila. Kaya po mga mambabatas natin, ano na po, hindi nyo pa rin po ba lulubayan yung PI nyo? Dumarating na po, yan, may problema na ang Mindanao. Ilang araw na po. Nauubos lang po yata yung pera ng kaban ng yaman ng Pilipinas, kaka-hearing nyo. Dahil hindi naman po libre yung hearing nyo. Kung ilang beses po kayo nag-hearing, hindi po ba pwedeng tigilan na po natin yan at tumutok na po tayo sa problema ng ating buong bansa po ang may problema. Hindi lang po kayo may problema, mga senador, mga congressman. Mas malaki po problema ng buong Pilipinas kaysa sa inyo. At hindi po komento ni Kamanong, hindi po nararapat na problemahin nyo po yung problema nyo at hindi namin po problemahin yung problema nyo. Ang kailangan po namin, yung nakapaligid po sa amin, lalo po sa Mindanao, na karamihan po ng mamamayan doon, talaga naghihirap po. Katulad nung isang kababayan natin, na isang magsasaka. Halos yung kanyang 1 hektarya na sinasaka, halos wala na siyang paikinabangan, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Mr. President, ito na po. Yung pamumulitika po ng mga natin para pabagsakin ng mga Duterte. Ito po ang unahin natin ngayon. Mahal na Presidente, yung mga kababayan po natin sa Davao, napakarami na pong pamilya na apektuhan. 28,000 na po, mga katambay, at 16 ang patay at 4 ang nawawala. At madadagdagan pa po yan. Sana hindi na madagdagan. Nakakalungkot po. Ito na po ang talagang dumadagdag na problema sa atin. Pero sa mga politiko natin, politika ang kanilang matinding problema sa ating bansa. Kaya po, nananawagan po tayo sa mga politiko at sa ating presidente,
Ito po ay aksyonan niyo po agad, mga mahal nating mga mambabatas at ang ating presidente. Nakakaawa po ang ating mga kababayan. Yun po ang masakit na nangyayari sa ating bansa dahil masyado tayong politika ng politika, pero yung talagang realidad na talagang problema ng ating bansa hindi natututukan. Ito po, ang lalaki ng proyekto na kailangan ng Mindanao. Napakalaki po ng Mindanao. Ito, isang part pa lang ng Mindanao to, itong Del Norte, Davao del Norte, di po ba? Ito nga po, yung inuubos yung pera, lalo sa Senado at sa Kongreso. Ito po, budgetan nyo, yung mga diki nila, yung mga dike. Doon nyo po ubusin yung pera ng taxpayer, tax ng mga Pilipino. Hindi nyo po inuubos dyan sa Senado, saka sa Kongreso. Saka yung mga di umano na mga extraordinary panyo. Mga sobrang lalaki yung budget para sa mga travel nyo, mga bakasyon. Baka pwede nyo dito dalin sa mga programa na malalaking pangangailangan ng bawat probinsya. Di po ba, mga katambay? Ang lalaki po ng budget nila, di umano di po ba? Bawat congressman, ang lalaki ng budget, ang lalaki ng mga extra ordinary. Ganon din ang Senado. At ganon din ang ating Pangulo. Laki-laki ng budget. Di po ba? Lalo yung budget niya na ilang bilyon. Sa loob lang na isang taon yon. Sa travel lang niya yon. Paglabas ng bansa. Di po ba? Wala pa rin yung bilyon-bilyon na kanyang confidential fund. Wala pa yon, di pa kasama yon. Di po ba? Kung gagamitin natin sa mga proyekto ng bansa, napakaraming magagawa nun. Yun po, talagang uubusin lang nila, mga katambay. Di po ba? Sa bakasyon, sa travel, sa mga extraordinary nila. Di po ba? Bilyon-bilyon ang numero. Tapos mangungutang tayo sa labas ng bansa dahil kulang na kulang daw tayo sa budget. Lalo pagka matatapos na ng taon, kailangan na naman ng budget. Di po ba? Yun lang po ang hirap sa ating bansa. Mas priority ng mga politiko ang kani-kanilang ambisyon at pangangailangan sa ating bansa. Ginagawa tayong gatasan ng ating mga politiko sa pananaw ni Kamanong. Di ba? Lahat ng malalaki, bilyon-bilyon na pera na nalilikom ng ating bansa, sila lang ang umahawak. Di po, sila ang nagpapatakbo ng ating kapirahan. Pero mababalitaan mo isang araw, may isang probinsya na walang proyekto. Di ba? Nilulubog ng baha. Saan napupunta yung ating pera taon-taon na kilalaking budget? Di ba? Saan napupunta yon? Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Lalo ang Mindanao. Kaya nagagalit ang mga kababayan nating taga Mindanao Kaya gusto nila ibuklod na yung kanilang probinsya, ang buong Mindanao, dahil sa nakikita nilang masyadong iwan na iwan sa mga proyekto. Napakarami. Mabibilang mula sa daliri ang mga probinsya sa Mindanao na maayos at umaasenso. Pangkaraniwan na, hirap na ang ating probinsya, ating mga kababayan. Halos lahat nasa Luzon. Nasa Luzon. Ang malalaking proyekto, progresibo. Di ba? Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Nakikidalamhati po kami, mga kababayan namin, sa Davao, sa buong Davao na po, sa nakakaranas po ng mga katulad po nito na sakuna. Kaisa niyo po kami at kasama po namin kayo sa aming mga panalangin na sa lalong madaling panahon maging maayos na po ang inyong probinsya, ang inyong mga barangay. Lakasan nyo lang po, mga kababayan, ang loob nyo, may awa po ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi natutulog. Dasal-dasal lang po, mga kababayan. At ang ating mga politiko, loobin, lagi natin silang kakalampagin na magkaroon naman sila ng awa sa ating mga mahihirap at sa ating mga Pilipino.
sa ginagawa nila sa atin na para tayong namamalimos, lalo sa mga proyekto. Hirap na hirap silang gumawa ng malalaking proyekto na pangmatagalan. Di po ba? Ay, nako. Muli po mga katambay, nakakalungkot pong pangyayari sa ating mga kababayan sa Davao del Norte. Yun lang po. Nagpapaalam po. Sa muli po, si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Nag-iiwan po na mga kababayan. Tiis-tiis po. Kaya po natin to. Dasal-dasal lang po sa may kapal. Paalam. Bye-bye.